Magandang gabi po sa atin lahat. Andito po tayo sa Usapang Politika, live para sa mga friends ko sa Facebook at para naman doon sa mga followers ko sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube. Siyempre, Team Replay. Bagamat pati yung mga friends ko sa Facebook, siyempre ngayon ay parang Team Replay na rin kasi naghintay kayo ng matagal. Well, sinabi ko na po sa inyo kanina na nag-anunsyo ako na i-delay natin ang ating usapang politika pag natapos na po ang trial sa impeachment ni Sara Duterte sa Senado at napakahaba, 6 na oras. Alas 2 hanggang mag-alas 9. Kumain muna tayo. Bago ko akong naghanda para ngayon, syempre ginawa ko pa yung background, prepare ko pa yan para sa inyo sa tulong ng artificial intelligence. Andyan po si Attorney Vinluan, si Attorney Ligutan at pati yung testigo natin ngayong araw na ito, si Lotok, si Jeremy Lotok ng NBI, si Attorney Jeremy Lotok ng NBI. So maraming nangyari ngayong araw na ito. Tingnan natin ang ating kodigo. Nagpatuloy po yung pagpresenta ng, siyempre may mga pasakalye, pero nagpatuloy yung pagpresenta ng prosekusyon ng kanilang depensa. Well, hindi pala depensa, yung kanilang kaso. So tingnan muna natin kung ano yung kanilang mga na pinag-usapan. Prinisenta nga nila yung NBI, yung dating pinuno ng cyberspace, Cybercrime Division, Criminal Division, na ngayon ay nasa director na ng BARM ng NBI, sa BARM, si Attorney Jeremy Lotok, siya ang nag-represent ng NBI. Siya ay tinanong kung ano yung mandato ng kanyang bureau mag-imbestiga sa online statements na ginawa ni Vice Presidente Sara Duterte. Ah, at ah, malinaw na kanyang pinatotohanan yung mga aligasyon na nakita na natin nung unang testigo galing din sa NBI. Ang depensa, syempre, scrutinize nila yung legitimacy at yung neutrality ng NBI. Ah, ang naging argumento kanina ni Lotok ay talagang malinaw na merong pagbabanta. Ito ay isang absolute na threat at nilinaw din niya na hindi ito free speech. Ah, na meron na talagang before pa noong press conference o online press briefing na ginawa ni Sara Duterte noong November 23, noong October meron na siya mga pagbabantang nilabas sa Pangulo at yun nga kanyang i-reiterate na hindi ito isang usapin ng malayang pamamahayag. Sapagkat sabi nga niya ang malayang pamamahayag ay merong limitasyon yan ay nag-a-apply lamang yan kung lawful ang yung speech. Pero kung ito yung nag-amount na sa isang krimen ay hindi na. Ah, Nakapunto sana ng mabuti ang, well, nakita ko naman, tayo maging patas tayo. Si Vinluan, alam mo, may mga puntos naman siya nung bandang nagko-cross-examine na siya, nung pinupunto niya na may mga flaws, may mga inconsistency. Yung mga dokumento, may mga multiple errors. Nasabi nga ni Lotok ay mga typo, pero lumalabas hindi pwedeng typo na maraming beses katulad nung petsa noong November 6. Ah, Bagamat ito ay inobjekan ng prosecution kasi sabi nila yung discrepancy na yon ay ah yung discrepancy na yun ay ano ay malinaw na wala namang kinalaman sa irrelevant siya. So may puntos tungkol nga naman sa parang pinapalabas sa parang hindi pinag-aralan ng mabuti, hindi naman inayos ng NBI yung papeles na parang dapat kasi pag magsasubmit ka ng mga legal paper, siguraduhin mo ang mga petsa ay nagtumatama. Pero ako naman, nung tinitingnan ko ito, para sa akin, parang hindi naman, well, of course, hindi perpekto yung dokumento, pero tama nga naman si Senator Risa Hontiveros. Nagbago ba ang facts? Nagbago ba ang sinabi ni Sara Duterte? At nagbago ba yung conclusion ng NBI? Kasi kung ito yung mga issue ng pagkakamali na human error na hindi naman nag-contribute sa
konklusyon na nakita naman natin, hindi naman dininay ng depensa last week. Hindi na ginamit pa nga nila yung video tape yung existence nun. Di ba? So sa ngayon, malinaw na sabi ko, well, of course it can diminish perfect the perfect nature of the document, but as to whether it's going to diminish the fact that indeed Sara Duterte issued a threat is questionable. Kasi ang hindi ko nagigets sa pinupunto ni Attorney Venluan, parang ginagawa niyang ito ay investigasyon na kriminal. In fact, 'di ba 'yun nga yung doon ako natawa doon sa sinabi niya na yung kanyang linya na hindi naman binding yung ginagawa ng NBI sa DOJ. Diyos ko naman, alam naman natin na recommendatory lang naman ng NBI. Ibig sabihin niyan, bagamat iimbestiga ng NBI nag-imbestiga NBI kung ano man yung resulto ng investigasyon nila, yun ay recommendatory lang sa DOJ. At in fact, ang DOJ, ang findings ng DOJ, hindi rin binding sa courts. Na parang sabi ko, what's the point to say this? Ang sinasabi ba ni Atty. Vinluan, kailangan mo nang mapatunayan na may krimen na kinumit si Sara Duterte? Samantalang ang pinag-uusapan naman dito, correctly pointed out by Atty. Ligutan, is that this is not a criminal trial. This is an impeachment case. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung guilt o innocence sa Sara Duterte sa krimen. Ang pinag-uusapan dito, karapat-dapat ba siyang manatiling vice presidente? Ang isa bang vice presidente na nag-issue ng threat at ilang beses nagputang ina, kita mo naman, 8, sorry ha, ilang beses nag-PI, 8 beses o 7 beses. Kaya ito man ay patungkol sa Pangulo, patungkol man to sa ibang tao. The fact na ikaw ay vice presidente, ang lakas mong mag-PI. Karapat dapat ka bang maging Pangulo? Hindi ba nakakatakot yun? So yun yung point. So makakapuntos na sana si Binluan, bandang huli nag-collapse na naman yung kaso niya. Kasi, oo nga tama, magandang i-point out mo yung mga inconsistency sa dokumento. Pero yung bumalik ka doon sa ground na para bagang criminal prosecution ito na hindi naman yun, kundi impeachment case ito, parang doon ako parang sabi ko, may problema. Talagang doon mo makikita ang pinagkaiba ng seasoned na abogado sa hindi seasoned na abogado. Hindi ba? At saka doon ako natawa din doon sa nung magwaray si Ligutan kasi ito palang si Lotok taga Tacloban. Ito pala ay mula sa parang nagtitinda ng isda, dealer ng isda, nag-aral ng abogasiya, nakapasa ng bar tapos nagpuntang Manila, naging very eksperto sa cybercrime investigation. Dinala siya na maging director ng Region 4B at ngayon ay nasa BARM. 'Di ba? Talagang may angas din to si Lotok, pero taga Tacloban, Waray. So winaray ni Ligutan, bagamat si Ligutan ay taga Cebu. Pero dahil nakapagsalita din siguro siya ng Waray, winaray niya si Lotok. Abay nagreklamo itong si Vinluan na hindi dapat ganun kasi ang nakalagay naman daw sa rules, English and Filipino lang. Na-lecturean tuloy siya ngayon, doon ako natawa. Na-lecturean siya ni Atty. Ligutan. Nasabing, tama si Atty. Ligutan. Filipino is not Tagalog. Hindi ko maintindihan. Anong kaya ito ni Atty. Vinluan? Anong kaya ito na isang graduate ng Ateneo? College of Law? Na ang Filipino is not just Tagalog, that Waray, Bicolano, Cebuano, these are all Filipino languages. Di sana sinabi nilang Tagalog, di ba? Anyway, ang malinaw dito, ang line of questioning ni Vinluan ay detalyado na teknikal, mga pirma, mga inconsistencies na mga petsa, pero klaro pa rin dito, babalik at babalik tayo doon sa tanong ni Senator Risa. Okay, meron bang epekto ito sa sinabi ni Sara Duterte? Nagpabago ba to sa kanyang nabanggit?
At nagbabago ba 'to sa konklusyon? Well, of course, gusto natin perpekto ang dokumento. Kaya nga ako fino-fault ko rin yung NBI at fino-fault ko rin naman yung prosecution panel nung sila ay mag-submit. Sana tininan nila yung mga petsa. Pero wala ding magagawa naman kasi ang prosecution kasi kung yun ang mismong petsa nakalagay sa dokumento, alam naman doktorin nila, hindi ba? So, hindi ito fault ng prosecution eh. Fault ito nung NBI, fault ito ng DOJ kung sino man yung may kasalanan na nag-iba-iba ng petsa. Pero ganun pa rin, andun pa rin yung punto na nakaapekto ba to sa sinabi at sa konklusyon. Kasi kung hindi naman, therefore it is immaterial. Tama si Ligutan, it's irrelevant. Kasi at the end of the day, ang ating pinag-uusapan dito, hindi kung nakakomit ng krimen si Sara Duterte. Ang pinag-uusapan dito kung siya ay karapat-dapat manatili sa pagiging vice presidente. As usual, nakita na naman natin si Alan Peter Cayetano, nag-aabogado na naman sa depensa. Parang, di ba si Pia nag-hyperventilate nung si Risa ay nagtanong na ang tingin nila ay foul? Eh bakit hindi niya sinisita ang kanyang kapatid? Matanong ko nga, Senator Pia, ba't hindi mo sinisita ang kapatid mo? Ang kanyang mga tanong lantara na kung hindi nakikipag-argue sa abogado, sa testigo. Di ba, hindi naman hindi naman, parang hindi naman clarificatory question ang ginagawa niya. Inaaway na niya ang witness eh. Di ba? At saka talagang halata mo talaga ang line of questioning niya is always to make the defense easier. Ganun naman si Amy Marcos. Well, si Amy Marcos ang nagdikdik nung inconsistency doon sa November 6. Ang tanong ko nga doon, okay, so what's the point? Diba? Pagpalagay na kasi ng petsa kasi nung November 6, parang meron na yata daw parang naunang investigasyon kay Sara Duterte. Ito nung magkaroon siya ng yung yung pupugutan niya ng ulo. Ako naman, ang sasagutin ko doon, yun na nga, may investigasyon nung November 6. Ano naman pinagkayabo nun ngayon? Iba naman ngayon. At least, ang fact na meron. Ang mali nga lang ng NBI, parang pinakita nila na sakalang nila nalaman na meron parang ganung video. It's a matter of, it doesn't change the fact that on November 23, Sara Duterte uttered those threats. Ngayon, ang isa pang pinapalabas ni Vinluan ay bias ang NBI. Na, okay, inimbistagan ninyo motu proprio yung nangyari sa Pangulo na siya ay pinagbantaan. Paano naman yung kay Sara Duterte? Malinaw naman kasing pinagkaiba. Number one, nakita natin na pinagbantaan si Sara Duterte, ni Sara Duterte ang presidente. Lahat tayo nakikita. Pero yung mga pagbabanta kay Sara Duterte, hindi natin nakikita. Di ba? Number two. Therefore, para mag-imbestiga ang NBI, kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng detalye. Kailangan nilang ang magbigay ng detalye ay ang kampo ni Sara Duterte. Yung kay Pangulong Marcos, malinaw na mismong si Sara Duterte ang nagbuyang-yang sa entire world. Sinabi niya yun. Ano pa ang kailangan tanungin? At ang isa pa, pinagpipilitan ni Alan Peter Cayetano at sinigundan ni Vinlo na kailangan may complaint nang gagaling mismo sa Pangulo. Ano pa ang complaint mo to proprio nga may nasa jurisdiction yun ng NBI na hindi mo naman kailangan ng complaint na. Ang isang presidente na pinagbantaan mo din, anong gagawin ni presidente? Pupunta siya ngayon sa NBI para magreklamo? Samantalang nakita mo na pinagbantaan yung buhay niya. Ginawa ba yan ni Digong noon nung hinuli yung nagbanta sa buhay niya na pumunta rin siya sa NBI? Parang, teka muna. Si Sara Duterte, kailangan magbigay ng linaw. Kasi siya lang naman yun nagsasabi na may nagbabanta sa buhay niya. So, kailangan niyang tulungan ng NBI pero hindi niya tinulungan, di ba? Kasi ano ba dahilan niya? Kasi nga, bias kayo. Right? Yung kay Pangulong Marcos, hindi na kailangan magbigay ng detalye at ando na nga, nakita na natin lahat. Di ba? Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Di ba? Ay nako. So ngayong araw na to, hindi natapos yung pagko-cross-examine ni Vinluan kay Lotok. Bukas ipagpapatuloy. At ang sabi niya, hindi ba daw siya nangangalahati. So good luck bukas. Kasi bukas, syempre, tingin ko, mag-redirect sa Ligutan. Kasi alam niya na may mga nagkaroon ng magkakaunting butas yung testimonya ni Lotok. But Lotok really managed to, answer in
in the most truthful way. Inamin niya yung mga pagkakamali, but at the same time, he was also able to impress that hindi naman relevant yung mga yun. Hindi naman yung nagpabago ng konklusyon. Hindi naman yung nagpabago na sinabi pa rin ni Sara Duterte yung mga pambabanta. Anyway, bukas asahan natin magpapatuloy ang cross ni Binluan kay Lotok at pagkatapos nito ay magkakaroon ng redirect, siligutan. Ewan ko mag-recross si Binluan and then pupunta na tayo sa ikatlong witness, si Attorney Zulaika Lopez. Iyan ay kung maabot pa siya, ay baka mamaya ang haba-haba pa rin ng cross. Pero maganda rin doon nakapag-break. Alam niyo kung bakit? Kasi ngayon, magkakaroon ng opportunity ngayon yung prosecution na malinis yung testimonya ni Loto. Di ba? Na pwede sila, kasi hindi sila pwede magpa-break eh. Ngayon na dahil nagkaroon ng break, pwede ngayon na mamaya magmi-meeting yan, i-meet ng prosecution team si Lotok, ano yung gagawin sa kanya. Siyempre, witness nila yon para ma-cure yung testimonya niya kung ano man yung mga pagkukulang. So, this is advantageous to the prosecution. Diba? Nabigyan ng pagkakataon na ma-reinforce o ma-remedy kung ano man yung mga butas na narika ng cross-examination ni Binluan. Bukas wala po tayong usapang politika ha, kahit merong trial bukas. Sa Miyerkules po, baka po tayo ay hapon uli. Ganitong oras uli ang usapang politika natin kasi tapusin muna natin yung impeachment trial sa Miyerkules. So, meron tayong bukas saka sa Miyerkules para pag-usapan yung impeachment trial. Sige na. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na-plus ko yung mga puso at napabago akong pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana napagsilba ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP naming mahal, serve the people. Okay, sa Miyerkules po, ganitong oras ulit tayo. Tapusin muna natin yung kung ano man yung hearing sa Miyerkules at bukas meron din trial. So tingnan para mas marami tayong pag-uusapan. Siguro sa Biyernes try natin sa Biyernes wag impeachment pag-usapan natin. Pero ganoon talaga eh. Ito yung mainit-init na kailang pag-usapan eh. Okay, so sige na. Laging sinasabi, UP naming mahal. Ani mula sa magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Nasa man kayo sa mundo, lalong-lalo na sa mga team replay. Pasensya na po at medyo late tayo ngayon, pero may dahilan para mas marami tayong pagkwentuhan. Ingat po tayo lagi. Talk to you Wednesday. Bye for now. Stay healthy.